Isang mapagpalang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sheila. 42 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Calamba, Laguna. Kasama ang aking pamilya. Isa po ako sa masugid na listener ng inyong channel. Panahon na siguro para ibahagi ko ang sarili kong karanasan na may kaugnayan sa nilalang na tinatawag na aswang. Bata pa lang ako ay palaging sinasabi ng aking mga magulang na wag basta makikikain sa mga kaibigan na hindi ko pa lubos kakilala at baka pamilya daw ito ng aswang at mayanggaw ako. Hanggang ngayon kasalukuyan ay hindi ko pa rin makakalimutan ang mga paalala ng aking ama't ina. Mga kaaswang, sisimulan ko na po ang aking kwento na magsisimula sa taong dekada 90 sa lugar na aking pinagmulan. 1992, Antique. Taong 1992 sa panahong ito ay nasa edad pa lamang ako na 17 at namamasukan bilang serbidora sa isang maliit na karinderya na pagmamay-ari ni Manang Ason. Si Manang Ason ay amiga o matalik na kaibigan ng aking ina. Maliit lang ang nasabing kainan at tanging ako lamang ang naninilbihan sa ginang. Mismong si Manang Ason na rin ang nagsisilbing kusinera at kahera. Maging sa kusina ay naging katuwang ako nito at nagsisilbing tagahiwa ng mga sangkap at gulay. Dahil maliit lang ang espasyo ay limitado din ang mga kumakain na parokyano. Kadalasan sa mga customer namin ay pinapabalot ang binibiling ulam. Mahigit 1 taon nang pinapatakbo ni Manang Ason ang kanyang munting negosyo. Buhat noong huminto ako sa aking pag-aaral. Naisipan ko na lang magtrabaho para makatulong sa aking mga magulang at kapatid. Ako kasi ang nagsisilbing breadwinner sa aming pamilya. Kaya ganun na lang ang aking pagsusumikap na kumita ng pera. Sa mahigit 8 buwan kong pamamasukan bilang serbidora sa karinderya ni Manang Ason, ay hindi ko lubos maisip na malulugi ito. Dahilan para isarado ang kanyang munting negosyo. Bukod kasi sa maliit lang ang kinikita at kaunti lang ang mga customer, dinadapuan din ito ng malubhang sakit. Nagkaroon ng tubig sa baga si Manang Ason dahil madalas itong nabababad o nadadangdang sa apoy. Sa tindi ng init na nagmumula sa kalan ay hindi maiwasan na pagpawisan ito. Dahil sa namumuong pawis sa kanyang katawan ay palagi itong natutuyuan hanggang sa magkaroon ito ng sakit. Sir Eric, mag-isa na lang naninirahan si Manang Ason sa kanyang bahay dahil nasa Maynila ang kanyang mga anak. Doon na ang mga ito naninirahan buhat nung sila'y magkaroon ng sariling mga pamilya. Maaga rin pumanaw ang kanyang asawa. Hindi rin nagpapadala ng pera ang kanyang mga anak na tila inabandona na siya ng mga ito. Kung kaya't pilit na tinataguyod ni Manang Ason ang kanyang sarili para kumita ng pera na hindi umaasa sa kanyang mga anak na wala namang pakialam sa kanya. Sheila, mukhang ito na ang huling araw na pasok mo sa aking karinderya. Wala na akong sapat na puhunan. Huwag kang mag-alala dahil ibibigay ko naman sa iyo ang huli mong sahod. Marahil ito na ang huli nating pagkikita. Medyo nahihirapan akong kumilos sa iniinda kong sakit sa baga. Ani Manang Ason matapos namin magsarado sa karinderya. Manang Ason, tingin ko mas kailangan mo ng pera. Huwag niyo na muna po akong bayaran. Gamitin niyo na lang po muna ang pera sa pagpapagamot. Mas mabuti na rin siguro na magpahinga ka ng ilang buwan hanggang sa gumaling ka. Nag-aalalang tugon ko naman dito. Naaawa ako sa kanya dahil tila nahihirapan na ito sa paghinga. Huwag mo na akong alalahanin pa, Sheila. Napakabait mo talagang bata. Tanggapin mo itong huling sahod mo dahil kailangan mo rin ng pera. Kaya nga nagsusumikap ka magtrabaho para tulungan mo sa pag-aaral ang mga kapatid mo. Sana ikaw na lang ang naging anak ko.
Wika muli nito sa akin na tila nais ng tumulo ng mabigat na luha na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi na po iba ang turing ko sa inyo. Para ko na po kayong tunay na ina. Sa ilang buwan na palagi tayong magkasama, napamahal ka na po sa akin. Basta magpagaling ka po Manang Ason. Palagi po kitang bibisitahin sa inyo. Tugon ko dito na may halong lumbay sa aking puso. Sir Eric, ibinigay sa akin ni Manang Ason ang aking sahod para sa huling buwan na pamamasukan ko bilang serbidora. Dahil nag-aalala ako sa kalagayan at kalusugan nito, hindi ko na lang tinanggap lahat ang ibinigay nitong salapi. Halos kalahati lang ang kinuha kong sahod para may pambili ito ng gamot. Niyakap ko ang ginang bago ako umuwi sa amin. Nangako ako sa kanya na dadalawin ko ito bukas sa kanyang bahay. Lalo't mag-isa na lang ito sa buhay. Ikinalungkot naman ng aking ina nung sabihin ko na tumigil na sa pagpapatakbo ng negosyo ang aking amo. Matalik kasi silang magkaibigan simula nung mga dalaga pa sila. Kinabukasan maaga akong tumungo sa bahay ni Manang Ason. Nais kong malaman kung mabuti na ang lagay nito. Noong makarating ako sa kanyang pamamahay, nadatnan ko ito na walang tigil sa kakaubo habang nakaupo sa balkonahe. Agad ko itong nilapitan at marahang hinimas ang kanyang likod. Tinanong ko ito kung kumain na ba ng agahan at tumangulang ito. Batid kong wala pang laman ang kanyang sikmura. Kaya pasintabi akong tumungo sa kanyang kusina. Tinignan ko ang hapag at wala naman akong nakita na anumang nilutong pagkain. Maliban na lang sa isang basong may laman na kalahating gatas na halatang hindi nito naubos. Sa puntong yun, tumungo ako sa pinakamalapit na panaderya at bumili ng tinapay. Muli ko itong pinagtimpla ng mainit na gatas para malamanan ang kanyang tiyan. Balak ko rin itong dalhin sa pampublikong ospital para ipatingin sa espesyalista kung malala na ba ang tubig sa kanyang baga. Habang kumakain ito ng almusal, ay naisipan ko siyang tanungin tungkol sa kanyang pwesto kung ibibenta niya ba ito o pauupahan na lang. Sarili kasi niya ang pwesto, Sir Eric. Nabili niya ito noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Anito wala na siyang balak buksan ng munting karinderya at ibibenta niya umano ang pwesto. Noong araw na yon, matapos kumain ni Manang Ason, pinilit ko itong magpakonsulta sa doktor. Nagmagandang loob ako na tulungan ito at nagsilbing anak ng mga sandaling magkasama kami. Ani umano ng doktor na tumingin sa aking amo. Malubha na raw ang kondisyon ni Manang Ason. Kailangan na itong lagyan ng tubo para alisin ang tubig sa baga. Dahil hindi sapat ang pera ng ginang, ay ayaw nitong magpa-confine at mahinahon ko itong kinausap. Pinilit ko ito na magpa-admit sa mismong araw na yon. At ako na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano makakalikom ng pera sa mga gastusin sa ospital. Hihingi ako ng kaunting tulong sa mga opisyal sa aming lugar. Hindi naman kasi ganun kamahal ang paglalagay ng tubo. Noong makumbinsi ko ang aking amo, ay nakiusap ito sa akin na lagyan ko daw ng karatula ang harapan ng kanyang karinderya na binibenta na niya ito. Tumangulang ako at matipid na ngumiti habang nilalagyan ito ng swero ng doktor. Ako na rin ang magsisilbing guardian nito sa pagamutan. Dok, kayo na po ang bahala sa kanya. Kung kinakailangan na malagyan siya ng tubo ay gawin niyo na po agad. Ako na po ang bahala mag-aasikaso ng mga kakailanganin niya sa ospital. Saad na pakiusap ko sa doktor na tila nagsusumamo. Naantig ang puso ng doktor sa aking kabaitan. Alam kasi nito na hindi ko naman kadugo ang pasyente. Nakaramdam ako ng tuwa nung sabihin ng doktor na wag akong magbahala. Oras daw na malagyan ng tubo ang aking amo ay magiging maayos na ang kalagayan nito.
at ang tungkol naman sa mga bayarin ay tutulong umano ito. Lubos ang pasasalamat ko sa naturang doktor sapagkat napakabusilak ng kanyang puso. Nagmamadali akong umuwi sa bahay at agad na nagsulat sa karton na gagawing karatula na ipapaskil sa harap ng karinderya. Pinaalam ko rin sa aking mga magulang na sinugod ko si Manang Asun sa ospital at hindi muna ako makakauwi sa bahay dahil mananatili ako sa tabi ng aking amo hanggang sa makalabas ito ng pagamutan. Nagwika naman ang aking ina na bibisitahin nito ang kanyang kaibigan mamayang gabi. Sir Eric, tila binalot ako ng swerte nung araw na yon. Noong pumunta kasi ako sa karinderya para ilagay ang karatula na malapit lang sa tabi ng kalsada na may 2 metro ang layo sa palengke, ay isang mistisang babae na medyo kaedad ni Manang Asun ang lumapit sa akin. Kasama ang isang moreno at matangkad na lalaki. Tinanong ako ng magandang babae kung for sale umano ang nasabing pwesto. Nakabaling kasi ang paningin nito sa hawak kong ginupit na karton. Anito naghahanap daw siya ng magandang spot na pagtatayuan ng kanyang negosyo at perpekto umano ang tindahan ni Manang Asun sa kanyang bubuksan na karinderya. Iha, sino ang may-ari ng pwestong ito? Pwede ko ba siyang makausap? Interesado akong bilhin ang pwestong ito. Anang magandang babae at nagpakilala sa pangalang Aling Esther. Aling Esther, nasa ospital po ang aking amo. Sasailalim po kasi ito sa operasyon. Pero kung nagmamadali po kayo na mabili ang pwestong ito, ay maaari ko po kayong dalhin sa kanya. Magalang na tugon ko naman sa ginang. Sinabi ko rin dito na dati itong karinderya. Sir Eric, magkakasama kaming tumungo ng ospital, lulan ng tricycle. Magkatabi kaming naupo ni Aling Esther sa loob ng sidecar. At nasa bandang likod naman ng kanyang kasama na mismong asawa niya na si Henry. Habang lulan kami ng tricycle ay tinanong ako ni Aling Esther kung dati daw akong serbidora sa karinderya. Sinabi ko naman dito na 8 buwan akong namasukan sa aking butihing amo. Sheila, nais mo magtrabaho sa akin bilang serbidora? Tamang-tama, nangangailangan ako ng mapagkakatiwalaan sa aking negosyo. Tanong nito sa akin habang malagkit akong pinagmamasdan. Oo naman po, Aling Esther. Kailangan ko po talaga ngayon ng trabaho. Tinutulungan ko po kasi ang mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral. Pero kailangan ko muna bantayan ang aking amo hanggang sa gumaling ito. Nahihiyang tugon ko sa magandang ginang. Makakapaghintay naman ako, Sheila. Pag nabili ko na ang pwesto ng dati mong amo, agad akong magbubukas ng aking negosyo. Hihintayin kita kapag bakante na ang oras mo. Nakangiting sagot ni Aling Esther. Sir Eric, tingin ko mabait ang magandang ginang. Malumanay kasi itong magsalita. Bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig, tila kasing tamis ito ng asukal. Kaya mabilis nitong nakuha ang aking loob. Agad ako nagtiwala na isang mabuting tao si Aling Esther. Ngunit may bagay na nagpapagulo sa aking isipan. Nagtataka kasi ako noon kung bakit sa likod ng maamo nitong muka, mapupulang labi, makinis at maputing balat, ay tila malansa ang amoy na lumalabas sa kanyang katawan, gayon din ang kanyang asawa. Hinayaan ko na lamang ang malansang nanonood sa aking ilong at nagpatuloy lang kami sa aming pag-uusap hanggang sa makarating kami sa ospital. Nagkataon naman na hindi pa nalalagyan ng tubo ang aking amo dahil gabi ang nakatalagang operasyon. Nadatnan ko si Manang Asun na malalim ang iniisip habang nakahiga sa lumang ward kasama ang ilang mga pasyente. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa na sabihin sa kanya ang tungkol sa mag-asawa na balak bilhin ng kanyang pwesto. Bilang respeto sa nakakatanda ay dumistansya ako sa kanila habang masinsinan ang mga itong nag-uusap tungkol sa presyo.
Habang nakatingin ako sa kanila na may ilang dipa ang layo, ay tila napapansin ko ang kakaiba at kaduda-dudang kinikilos ng asawa ni Aling Esther. Palinga-linga ito sa buong sulok ng ward habang nakangising pinagmamasdan ng mga pasyente. Bahagya pa itong napapasimangot na parang hayop. Dahil matagal pa ang kanilang pag-uusap bago magkasundo sa magandang presyo, saglit muna ako lumabas sa ward at naupo sa nakahilerang upuan sa pasilyo kung saan natataraw ko lang si Manang Ason. Isinandal ko ang aking likod sa puting dingding at saglit na ipinikit ang aking mga mata dahil nakaramdam ako ng pagod. Dumating sa punto na tila bumigat ang talukap ng aking mga mata na parang nais kong matulog. Ngunit nilalabanan ko ito. Bagamat namayani pa rin ang aking antok dahilan para makaidlip ako. Makalipas ang ilang minuto parang may kung anong bagay na gumagapang sa aking leeg dahil biglang nagsitayuan ang aking balahibo. Noong imulat ko ang aking mga mata ay nasa harapan ko na ang mag-asawa. Napansin ko rin na tila bahagya pang tumulo ang laway sa tabi ng Ginoo. Hinawakan ko ang aking leeg at napansin ko na medyo basa ito. "Sheila, mukhang puyat ka ngayong araw. Hindi mo na malayan na nakatulog ka na dyan sa kinauupuan mo. Balak sana kitang gisingin kaso nagising ka na. Nagkasundo na kami sa presyo at nabili ko na ang pwesto ng amo mo. Magkita na lang tayo sa karinderya kapag magsimula ka ng magtrabaho sa akin." Ani Aling Esther nung magising ako sa aking pagkakaidlip. "Sige po Aling Esther. Pangako agad akong pupunta sa inyo oras na magaling na si Manang Ason. Maraming salamat po sa binigay mong trabaho." Magalang na tugon ko dito na may mababang tono. "Huwag kang magpasalamat sa akin, Sheila. Dapat ako nga ang magpasalamat sa iyo. Sige na iha, aalis na kami." Saad muli ni Aling Esther bago tuluyang umalis. Pinasadahan pa ako ng tingin ng kanyang asawa simula ulo hanggang paa na parang may ibig ipahiwatig bago sumunod sa kanyang may bahay. Noong makaalis ang mga ito, muli kong kinapa ang aking leeg kung saan mayroong malapot na likido. Matapos ko itong hawakan ay agad ko itong inamoy at matutukoy ko na laway ng isang tao ang dumikit sa aking kaliwang leeg. Pakiwari ko'y habang nakaidlip ako ay mayroong nangahas na dumila sa aking leeg. Hindi ko alam kung ang asawa ba ni Aling Esther ang may gawa nito. Hinayaan ko na lamang yon at hindi nag-isip ng masama. Marahan akong tumayo at pumasok sa loob ng ward para kausapin ang aking amo. Malinaw kong nasisilayan ng malapad na ngiti sa labi ni Manang Ason. Natuwa ito sa akin at nagwika na hulog ako ng langit sa kanya. Anito galante raw si Aling Esther at agad silang nagkasundo sa tamang presyo ng kanyang pwesto. Sir Eric, nagulat nga ako nung ibigay sa akin ni Manang Ason ng malaking halaga ng pera. Nagwika ito na ako raw ang humawak at magtago ng pera. Hindi ko sukat akalain na ganun na lang kalaki ang tiwala nito sa akin. Kinagabihan bago sumapit ang kanyang operasyon ay biglang dumating ang aking ina. Ani nanay, magpahinga na muna ako at matulog. Siya na raw ang bahalang magbantay sa aking amo matapos ang operasyon. Ibinalita ko rin sa kanya ang tungkol sa bago kong trabaho bilang serbidora na nakabili ng pwesto ni Manang Ason. Noong gabing yon, umuwi muna ako sa bahay para kumain at kumuha ng mga damit bago tumuloy sa tahanan ng aking amo. Pansamantala muna akong manunuluyan doon hanggang sa gumaling ang ginang. Matapos kong maghapunan ay magalang akong nagpaalam sa aking ama na tutungo sa bahay ng dati kong amo upang doon matulog. Hindi naman ito nababahala dahil malapit lang naman ang tirahan ni Manang Ason. Dahil malalim na rin ang gabi ng mga oras na yon, naisip ko na sumakay na lang ng tricycle
lalo't wala nang masyadong tao sa madilim na kalsada. Nang makarating ako sa bahay ng ginang ay mabilis kong nalinis ang kwarto nito. Sabi kasi ng doktor, agad naman makakalabas ng ospital si Manang Ason matapos ang operasyon. Sa katahimikan ng gabi kung saan nakahiga na ako sa sopa sa may sala at naghihintay na dapuan ng antok, ay bigla akong nakarinig ng mabibigat na yabag na umaaligid sa buong paligid sa labas ng bahay. Bawat hakbang ng may kasamang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Hindi ko na lang pinansin ang ingay na yon dahil ligtas naman ako sa loob ng bahay. Konkreto kasi ang apat na dingding at gawa na naman sa galbanisado ang bubungan, kaya kampante ako. Kahit magnanakaw ay mahihirapan na pasukin ang pamamahay ni Manang Ason. Makalipas ang ilang sandali ay hindi ko na namalayang nakatulog ako sa sala. Sa kasarapan ng aking tulog ay bigla akong nagising sa magkakasunod na lagitnit ng yero sa bahaging kusina kung saan naroon ang palikuran. Tila may bumabaklas sa bubong sa mahimbing kong pagkakatulog. Binuksan ko ang ilaw sa kusina at kabadong tumungo sa banyo. Sir Eric, kinilabutan ako nung sumilip ako sa banyo dahil biglang natuklap ang isang bubong na halatang pwersahan nitong binaklas na tila may gustong pumasok. Naisip ko na baka akyat bahay ang gumawa nito at gustong magnakaw sa puntong yon. Binuksan ko lahat ang sindi ng ilaw, maging ang bumbilya sa balkonahe. Nawala na rin ang aking antok at pinakiramdaman ng buong paligid. Sa aking pagmamatsyag habang sinasabayan ng paghigop ng mainit na kape, ay hindi ko namamalayan na malapit na pala sumibol ang panibagong umaga. Kinaumagahan, hindi ko inaasahan ng bigla ang pagdating ni tatay. Tumungo ito sa akin para alamin kung maayos lang ako sa bahay ng aking amo, lalo't mag-isa lang ako. Pinaalam ko agad sa aking ama na may nagtangkang manghimasok kagabi habang mahimbing akong natutulog. Inayos nito ang natuklap na isang bubong. Binalaan pa ako ni tatay na mag-ingat at kung maaari ay doon na lang ako sa bahay matulog habang hindi pa nakakalabas ng ospital ang aking amo. Matapos ayusin ni tatay ang bubong sa banyo at pakumpirma na ayos lang ang lagay ko, nagpaalam na ito sa akin dahil tutungo pa ito sa laot. Sa katunayan po Sir Eric, hindi naman ako matatakuting babae kahit na medyo mahinhin akong kumilos. Noong makaalis ang aking ama, hindi ko nagawang maligo at nagbihis na lang ng bagong damit bago tumungo sa pagamutan. Nasasabik ako na may halong kaba na pumuntang ospital upang alamin ang kalagayan ni Manang Ason. Nung makarating ako sa pagamutan, ay bumungad agad sa akin ang natutulog na ginang. May tubo na ito kung saan dumadaloy ang tubig na nagmumula sa kanyang baga. Konektado ang dulo ng tubo sa isang malinis na galunan. Naging maayos naman ang operasyon, lalo't minor lang umano ito sabi ng doktor. Sir Eric, nagsalitan kami sa pagbabantay ni nanay hanggang sa makalabas ng ospital si Manang Ason sa loob ng mahigit 2 linggo kung saan nagpapagaling na lang ang aking amo. Ay napagpasyahan ko na magsimula ng magtrabaho bilang serbidora sa karinderya ni Aling Esther. Dahil libre ang naging operasyon ni Manang Ason sa tulong ng doktor at tanging mga gamot lang ang aming nagastos, ay hindi naman na masyadong nabawasan ng pera ng pinagbentahan nito ng kanyang pwesto. Hinangad ni nanay na ito na lang ang magbantay sa kanyang matalik na kaibigan hanggang sa gumaling ito ng lubusan. Unang linggo ng buwan ng Hunyo, nung mag-umpisa akong magtrabaho sa bago kong amo, mas lalong lumawak at gumanda ang karinderya dahil pinaayos ito ni Aling Esther. Maraming bagong kasangkapan sa kusina at may sarili din na maliit na kwarto na nagsisilbing opisina at pahingahan ng mag-asawa. Hindi lang ako serbidora, bagkus 4 kami na taga-silbi.
Bukod pa ang dalawang kusinero, kabilang na ang mismong asawa ni Aling Esther. Nanibago ako sa bagong simula ng aking trabaho. Ibang-iba kasi ito na nakasanayan ko. Noong mag-isa akong nag-aasikaso sa mga parokyano. Iba rin ang estilo at pamamaraan sa pagsiserve sa mga customer. Bayad muna bago kumain. Dahil sa dami ng mga kumakain, dinadagsa ang karinderya ni Aling Esther sapagkat napakaraming luto na iba't ibang putahe. Halos karamihan sa mga menu ay puro karne. Halatang malaki ang inilabas na puhunan ng mistisa kong amo. Pakiwari ko'y kakilala lang din ng aking mga amo ang isa nilang kusinero. Hindi kasi nalalayo ang mukha nito kay Sir Henry. Maliban na lang sa mga kasamahan kong serbidora na kapwa mga baguhan. Humahanga din ako sa angking galing ng asawa ni Aling Esther sa paraan ng pagluluto. Bukod sa pulido itong humiwa ng mga karne, ay napakabango din ng kanyang mga niluluto. Tingin ko'y para itong chef sa isang eleganting restaurant. Sa dami ng mga kumakain ay hindi ko namamalayan ang takbo ng oras. Tila kay bilis ng araw at malapit nang sumapit ang dapit hapon. Kahit 6:00 na ng gabi ay marami pa ring nagagawi sa karinderya ni Aling Esther para bumili ng ulam. Sa buong maghapon tanging pagkakahera lamang ang ginawa ng amo kong babae. Subalit nananatili itong nakamasid sa mga kumakain. Sumapit ang gabi kung saan sarado na ang karinderya at abala kami sa pagliligpit at paghuhugas ng sangkatirbang pinagkainan at gamit sa kusina. Ay bigla akong tinawag ni Aling Esther. "Napagod ka ba, Sheila? Ganito rin ba karami ang mga kumakain sa dati mong amo?" Usisang tanong nito sa akin. "Medyo napagod po ako, ma'am. Pero sanay na po ako sa ganitong gawain. Saka hindi po ganito karami ang mga customer ni Manang Ason. Kakaunti lang po kasi ang kanyang niluluto. Pero masarap po siya magluto." Magalang na sagot ko sa aking amo. "Huwag mo na akong tawaging ma'am. Masyado ka namang formal sa akin, Sheila. Aling Esther na lang itawag mo." Saad muli ng aking amo habang nakangisi ang kanyang labi. Tinignan nito ang buo kong katawan at marahang hinimas ang aking kamay. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang kabait sa akin si Aling Esther. Ibang-iba ang pakikitungo nito sa akin kumpara sa mga kasamahan kong serbidora. Sir Eric, bukod pala sa itinayong negosyo na karinderya ni Aling Esther, ay nakabili din ito ng bahay sa aming baryo. Masasabi ko na galing sa marangyang pamilya ang aking amo dahil marami itong salapi. Wala rin akong masabi sa mga lutong ulam dahil masarap talaga ang mga ito nung aking matikman. Libre kasi ang aming tanghalian at may pabalot sa pag-uwi namin sa trabaho. Wala namang kakaiba sa karne at sadyang masarap lang talaga ang pagkakaluto ni Sir Henry. Sa mahigit 2 buwan kong pamamasukan bilang serbidora, ay tuluyan kaming naging malapit sa isa't isa ni Aling Esther. Kahit nawiwirduhan ako sa kakaibang kinikilos ng kanyang asawa ay hindi ko na lang ito pinapansin. Palagi kasi akong pinagmamasdan ni Sir Henry. Bawat sulyap nito ay may halong mali siya. Ngunit makalipas ang 3 buwan, isang bagay ang napapansin ko sa pinapasukan kong karinderya. Wala kasing kalamansi sa kusina. Hindi rin nagluluto ang asawa ni Aling Esther ng mga putahe na kailangan lagyan ng katas ng kalamunding. Pati sa umaga ay hindi sila nagluluto ng pansit o bihon. Kadalasan mga longganisa at meatball ang kanilang pinakamino sa umaga na mismong sarili nilang gawa. Napag-alaman ko rin na nakababatang kapatid ni Sir Henry ang isang kusinero na si Roman. Gwapo itong lalaki at malakas ang karisma. Kinalaunan sinasama na ako ni Aling Esther sa kanilang bahay tuwing araw ng aming pahinga. Hindi kasi sila nagbubukas ng karinderya sa araw ng linggo.
Ang nasabing araw din kung saan gumagawa ng mga homemade longganisa ang aking mga amo sa kanilang bahay. Sir Eric, noong sumapit ang ika-5 buwan ay doon ko mararanasan ng masalimuot at nakakatakot kong karanasan na muntikan ko ng ikabaliw. Isang nakakakimbal na pangyayari na nag-udyok sa akin na wakasan ang sarili kong buhay. Hinangad ko na lang noon na magpatiwakal, imbis ipagpatuloy ang aking buhay at mga pangarap dahil lang sa labis kong pagtitiwala sa taong nagbabalat kayo bilang mabuting tao. Sa likod ng maamo nitong muka at matamis na salita ay nagkukubli pala ang demonyo sa loob ng kanyang katawan. Ang sinag ng buwan ang sumasailalim sa tunay nilang anyo. Gabi noon ng Sabado, pagkatapos namin malinis ang buong kalat sa kusina kung saan uuwi na kaming mga serbidora, ay kinausap ako ni Aling Esther sa kanyang opisina habang pinauna na nitong pinauwi ang aking mga kasama. Minsan nga naiinggit sa akin ng mga kapwa ko serbidora. Ani umano ni Aling Esther kaarawan nito bukas at iniimbitahan ako na pumunta sa kanilang bahay. Agahan ko daw ang pagpunta kinabukasan dahil tutulong ako sa mga gawain sa paghahanda. Nagtataka ako noon kung bakit ako lang ang iniimbitahan nito. Sir Eric, lahat ng mga nangyayari sa aking trabaho ay kinikwento ko sa aking mga magulang, lalo na kay Manang Ason. Palagi kong binabanggit sa kanila na napakabuting tao ni Aling Esther. Kinabukasan nagbihis ako ng magarang damit upang maging presentable sa harapan ng mga bisitang dadalo sa kaarawan ni Aling Esther. Sinabi kasi nito marami siyang bisita. 9:00 ng umaga nung makarating ako sa kanilang bahay. Bumungad agad sa akin ang mabangong aroma na niluluto ng kapatid ni Sir Henry, habang ang mag-asawa na may nakapambahay pa ng damit. Mabuti naman at maaga kang dumating, Sheila. Napakaganda mo ngayon at bagay sa'yo ang suot mong bestida. Bungad na wika ni Aling Esther, habang malisyoso naman akong tinitignan ng kanyang asawa. Lumapit si Aling Esther sa akin at hinawakan ng aking kamay at marahang hinila sa hapag kung saan maraming pagkain na nakahain. Sa ibabaw ng lamesa, anito, samahan ko raw silang mag-asawa na kumain ng kanilang almusal. Hindi naman ako nakatanggi dahil masasarap ang mga pagkain. Higit sa lahat, buo na rin ang tiwala ko sa amo kong babae. Magkatabi kami ni Aling Esther sa hapag at nasa harapan ko naman ang kanyang asawa. Naguguluhan ako kung bakit hindi sumabay kumain si Roman. Wala pa noong bisita nung dumating ako at nakasarado pa ang mga bintana. Malaki kasi ang bahay kahit gawa lang ang mga ito sa makapal na tabla. Isang magarang bahay na may makalumang disenyo. Si Aling Esther na rin ang nagsandok at naglagay ng pagkain sa aking pinggan. Tila alagang-alaga ako nito at hindi serbidora ang pakikitungo sa akin. Tingin ko tuloy bahagi ako ng kanilang pamilya. Subalit matapos kong lantakan ng masarap na putahe kung saan nakakailang subo pa lamang ako, ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ani mo'y umiikot ang aking paningin na parabang nakainom ng maraming alak. Nararamdaman ko rin ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata hanggang sa mawalan ako ng malay. Sa pagmulat ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang kulay tsokolate na kisame. Nakatali ang aking mga kamay at paa sa malapad na kama. Nasa loob ako ng isang malamlam na silid na tanging mga kandila ang nagbibigay liwanag na nakatirik sa isang napakapangit na ribulto ng isang halimaw. Kawangis ito ng kalahating tao na may mahabang sungay at kalahating hayop. Hindi ko magawang sumigaw dahil may busa lang aking bibig. Nagulantang ako nang biglang lumagitnit ang dahon ng pinto at iniluwa roon ang asawa ni Aling Esther. Wala itong damit at tanging maiksi na salwa lang suot. Ngumisi ito ng nakakatakot at marahang naglakad palapit sa akin habang hawak ang matalas na patalim. Sir Eric, nagpupumiglas ako nang idampi nito ang kutsilyo sa aking pisngi
pababa sa aking dibdib. Akala ko noon papatayin ako nito at kakatayin. Ngunit nagkamali pala ako ng hinala. Pinunit nito ang aking mahabang bestida gamit ang patalim. Noong malaya nitong matanggal ang aking kasuotan, ay walang habas nitong pinunit ang panloob kong saplot na nagsisilbing sapin sa maselan kong katawan. Napaimpit ako sa sakit ng pirsahang hawiin ni Sir Henry ang magkabila kong hita at sapilitang pumatong sa hubad kong katawan. Walang awa akong ginahasa at binaboy ang aking pagkababae. Pinagsawaan nito ang mura kong katawan. Ito rin ang unang lalaki na nakakuha ng aking pagkabirhen. Matapos akong halayin ni Sir Henry kung saan ramdam ko na ipinasok nito ang punla sa aking pagkababae, ay naupo ito sa aking tabi habang malalim ang paghinga. Nagpupumiglas kasi ako habang binababoy nito ang aking katawan, kung kaya't napagod ito naghasain ako. Gayunpaman tuluyan na nitong nakuha ang aking pagkababae. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Habang hubot-hubad na nakaupo sa kama ang demonyo kong amo, ay namilog ang aking mga mata nang pumasok sa silid si Aling Esther. Inutusan nito ang kanyang asawa na magbihis ng damit at lumabas sa silid dahil kakausapin ako nito ng masinsinan. Naganap ang panghahalay sa kasagsagan ng tanghali sa madilim na silid. Noong makaalis ang kanyang asawa, hinimas ni Aling Esther ang aking buhok. Dumating sa punto na hinaplos nito ang aking tiyan habang walang tigil ang pagdaloy ng aking mga luha. Patawarin mo ko, Sheila. Ikaw ang napili ko na salinan ng punla ni Henry. Nahuhumaling ako sa natatangi mong ganda at hubog ng iyong katawan. Kaya ikaw ang hinirang ko na magdadala ng binhi ng aking asawa hanggang sa mailuwal mo ang sanggol. Wala akong balak na patayin ka. Matagal ko nang hinihiling na magkaroon ng anak ngunit hindi ko magawa dahil may sakit ako sa matres. Paliwanag sa akin ni Aling Esther habang patuloy na hinihimas ang aking manipis na tiyan. Subukan mo lang magsumbong sa mga pulis o sa iyong mga magulang. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang pamilya mo. Madali lang sa akin pumatay ng tao dahil hindi kami kauri ninyo. Gusto mo ba malaman kung anong klaseng nilalang ako? Pues, ipapakita ko sa iyo ngayon, Sheila. Dagdag pa nito sa akin. Sir Eric, tila nais nang sumabog ng aking dibdib nang magbago ang itsura ni Aling Esther. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang balat at nagbabaga ang mga mata. Tumulis ang mga kuko at ngipin at naging ganap na mabagsik na halimaw. Doon ko lang napagtanto na isang mabagsik na aswang ang aking amo. Pinagbantaan ako nito na papatayin ng aking mga magulang at kapatid. Pati na rin si Manang Ason. Anito marami siyang salapi at pwede niyang pagtakpa ng krimen bukod sa pagiging aswang. Kung nais ko maging ligtas ang aking pamilya, mas mainam na manahimik lang ako at tanggapin ang punla na isinalin sa akin ng kanyang asawa. Nangako ito na magiging malaya ako matapos ko isilang ang sanggol. Humiling pa ito na sa kanila ako manirahan upang hindi malaman ng aking mga magulang. Oras na bumilog ang aking tiyan. Sa tindi ng takot na lumukob sa aking katawan, ay wala akong nagawa kundi makipagsundo alang-alang sa kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay. Nangako rin ito sa akin na bibigyan ako ng pera at tutulungan makapag-aral ang aking mga kapatid basta makisama lang ako sa kanya. Hindi ko lubos akalain na nagpapanggap lang pala itong mabait sa akin. Ang totoo may malalim itong dahilan para makuha ang aking loob. Tinanggal ni Aling Esther ang busal sa aking bibig at tuluyan akong pinakawalan sa pagkakatali sa kama. Sinuklay nito ang magulo kong buhok at pinunasan ang aking mga luha. Binigyan ako ng panibagong damit at nagwika na ayusin ko ang aking sarili.
Kung nais ko mabuhay ng matiwasay at tahimik, sumunod lang ako sa kanyang patakaran at mga utos. Binanggit din ito sa akin na hindi na ako muling gagalawin pa ng kanyang asawa. Ang hiling lang nito ay magkaroon ng anak na galing mismo sa ipinunla ni Sir Henry. Sir Eric, nakipagsundo ako sa mga nais mangyari ni Aling Esther, kapalit ng malaking halaga at sa kaligtasan ng aming pamilya. Nangako ako na ililihim ko ang ginawang nilang kahayupan at ang tinatago nilang lihim na lahi sila ng mga aswang. Pinilit kong maging mahinahon sa harap ng aking mga magulang nung makauwi ako sa amin. Malaki ang pangarap ko na makapagtapos sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Kaya pinilit kong maging matatag na harapin ang malaking dilubyo sa aking buhay. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na doon ako maninirahan sa bahay ng aking mga amo. Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang aking kalamnan sa labis na hilakbot kung ano ang mangyayari sa aking buhay. Pumayag naman ang aking ama't ina dahil alam nilang mabait si Aling Esther. Hindi ko alintana na ang pagtira ko sa bahay ng pamilyang aswang ay ang magbibigay ng matinding pagdurusa. Nagkaroon ako ng sariling silid sa pamamahay ni Aling Esther. Hindi naman naging marahas ang pakikitungo sa akin ng amo kong babae. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho bilang serbidora. Buo ko nakukuha ang aking sahod na lumipas ang 1 buwan, buhat nung halayan ako ni Sir Henry. Bukod sa sahod ko, binibigyan ako ni Aling Esther ng pera para sa mga gastusin sa pag-aaral ng aking mga nakababatang kapatid. Ngunit makalipas ang 2 buwan kung saan kumpirmado na buntis ako dahil sa madalas kong pagsusuka at pagbago ng panlasa sa pagkain. Isang bagay pa ang nagpagimbal sa akin. Habang natutulog ako sa kasagsagan ng gabi, ay nagising ako sa ingay ng maliit na makina na nagmumula sa kusina. Lumabas ako sa aking silid para magbanyo. Nagimbal ako nang makita ko ang nagkalat na tiyap-tiyap na katawan ng tao sa lababo. Malinaw ko rin nasisilayan kung paano gilingin sa maliit na makina ang matabang parte ng katawan ng tao na ginagawang longganisa at meatball ng magkapatid. Nakaramdam ako ng pandidiri at naihi sa aking salwal. Imbis na magbanyo ako ay bumalik na lang ako sa aking silid at niyakap ang aking sarili habang nanginginig sa takot. Hindi lang pala karne ng baboy ang kanilang mga putahe, pagkos hinahaluan nila ito ng laman ng tao. Sa puntong yun, nawalan na ako ng ganang kumain. Hinangad ko na kumain na lang ng mga gulay at prutas. Inilihim ko rin na karne na may halong laman ng tao ang longganisa. Kaya pala walang kalamansi dahil natatakot sila na mabisto ang kanilang mga putahe sa kanilang karinderya. Yun din ang unang beses na nakita ko ang magkapatid na kumatay ng tao. Alam ko naman na takot ang mga aswang sa mabangong halimuyak at katas ng kalamunding. Makalipas ang mahigit 2 buwan na aking pagdadalang tao, ay sinabihan ako ni Aling Esther na manatili na lang sa loob ng kanilang bahay. Kahit may dugo itong halimaw, ay mabait pa rin ang pakikitungo nito sa akin. Marahil dinadala ko ang kanyang magiging anak at baka magbago ang pakikitungo nito sa akin kapag iniluwal ko na ang sanggol. Ngunit sa mga lumipas na araw ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan habang mag-isa ako sa kanilang bahay. Nag-aagaw ang dilim at liwanag noon habang nakahiga ako sa kama. Biglang dumating si Sir Henry at pwersahan akong ginahasa kahit nabuntis ako. Hindi ito sumunod sa napagkasunduan namin ni Aling Esther. Wala akong nagawa kundi ang umiyak lang ng umiyak. Hindi lang ako 2 beses ginalaw ng amo kong lalaki. Paulit-ulit ako nitong hinahalay na hindi nalalaman ng kanyang asawa. Wala naman akong naging problema sa kapatid nitong kusinero dahil hindi naman ako nito ginagalaw. Sa katunayan, tahimik lang ang kanyang kapatid at walang pakialam sa paligid. Sa kalaliman ng gabi
kung saan blanko ang aking pag-iisip at pagod na sa aking sarili at nais nang mamatay, ay palihim kong kinuha ang matalas na kutsilyo at walang habas na nilaslas ang aking pulso. Umulandit ang aking dugo sa kama at ramdam ko ang labis na panghihina. Habang umaagos ang sariwang dugo sa aking sugat, ay bigla na lang pumasok sa aking silid si Aling Esther. Nagalit ito sa balak kong pagpapatiwakal. Hindi ito makakapayag na mamamatay ako habang hindi ko pa sinisilang ang sanggol. Agad na ginamot nito ang aking sugat. Hindi ko alam kung paano nito nagawang patigilin ang pagbulwak ng dugo lalo't malalim ang aking pagkakahiwa. Niyakap ko si Aling Esther at pabulong na sinabi kung paano ako gahasain ng paulit-ulit ng kanyang asawa kapag umaalis ito sa kanilang karinderya. Sa puntong yun, hinimas nito ang aking likod at nagkiskisan ng kanyang bagang. Nangako ulit ito sa akin na hindi na muling mangyayari ang panghahalay at pambababoy sa akin ni Sir Henry. Hindi kasi noon alam ni Aling Esther na araw-araw akong ginagamit ng kanyang asawa buhat nang huminto ako sa aking trabaho. Kinabukasan ng tanghaling tapat habang nagmumukmuk ako sa aking silid at wala sa matinong pag-iisip, ay bigla namang dumating ang amo kong lalaki. Mahina noon ang aking katawan at wala na ring saysayang mabuhay pa. Hindi na ako nagtangkang lumaban pa kahit alam kong gagalawin ako nito. Inihiga ako nito sa kama at mabilis na hinubad ang kanyang pantalon. Mabilis lang ako nitong paparausan para hindi magduda ang kanyang may bahay. Ganoon ito kabaliw sa aking katawan na tila hindi magsasawa na tikman ako. Habang binababoy ako ng aking amo ay nakatulala lamang ako habang tahimik na umiiyak. Subalit namilog ang aking mga mata nang biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Sir Henry habang hawak ang isang mahabang kutsilyo. Tahimik at patraidor nitong inundayan ng magkakasunod na saksak sa bahaging likuran ang kanyang nakakatandang kapatid. Hindi ko na nagawang masindak habang nakabuka ang aking mga hita. Malakas na hinablot ni Roman ang buhok ni Sir Henry at ibinalibag sa sahig habang nanlilimahid sa dugo sa dami ng natamong saksak sa katawan. Nasaksihan ko rin kung paano nito laslasin at pagutan ng ulo ang asawa ni Aling Esther. "Sheila, ayusin mo ang iyong sarili. Maya't maya lang darating na si Ate Esther. Maaga siyang magsasara ng karinderya. Ako na bahala sa demonyong ito." Ani Roman habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Bakit mo siya pinatay? Di ba magkapatid kayo?" Nauutal kong tanong dito habang nanginginig ang buo kong katawan. "Magkapatid lang kami sa ama ni Kuya Henry. Pero magkaiba ang aming ina. Pinatay ko ang sarili kong kapatid ayon sa kagustuhan ni Ate Esther. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya anumang iuutos ni ate ay susundin ko. Nakiusap siya sa akin na patayin ko ang kanyang asawa." Paliwanag nito na tila matindi ang galit sa kanyang nakakatandang kapatid. Dinala nito si Sir Henry sa kusina at ipinatong sa malaking sangkalan at walang habas na tinaddad ang buong katawan sa maliit na bahagi na parang baboy. Ilang saglit pa'y dumating si Aling Esther. Inakala ko noon na maitim ang kanyang budhi. Ngunit may kabutihan pala itong tinatago sa kanyang puso. Mas pinili nito ang sanggol sa aking sinapupunan, katumbas ng kamatayan ng kanyang sariling asawa. Inausap ako ni Aling Esther na luluwas kami ng Maynila at doon maninirahan hanggang sa maihele niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Iniwan nito ang karinderya na pamamahala ng kapatid ng kanyang demonyong asawa. Hinabilin din nito sa binata na sa susunod na buwan ay ibenta nito ang kanyang mga nabiling ari-arian. "Sir Eric, hindi ko ipinaalam sa aking mga magulang ang pagluwas namin ni Aling Esther sa Maynila. Nangako ito na hindi mapuputol ang pagbibigay nito ng pera na ipapadala ko sa aking mga magulang.
Naging maayos ang buhay ko noong maglaho sa aking landas si Sir Henry. Palagi akong nagpapatingin sa doktor para ipakonsulta ng bata sa aking sinapupunan. Sa awa ng Diyos, maayos naman ang lagay ng bata. Makalipas ang ilang buwan kung saan malapit na akong manganak, ay biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Sir Henry. Naibenta na nito ang bahay at karinderya sa murang halaga, ayon na rin sa nais mangyari ni Aling Esther. Noong maisilang ko ang isang malusog na sanggol, ay walang patid ang tuwa sa puso ng aking amo na inakala ko na isang mabagsik na halimaw. Walang katumbas na idinuyan nito ang sanggol sa kanyang mga kamay. Para sa kanya, sapat na ang bata para magbagong buhay. Sa mga sandaling nasa poder ako ni Aling Esther, lalo't may sarili din itong bahay sa Calamba, Laguna, ay doon na kami nanirahan. Matapos ang ilang buwan na pananatili namin sa Kalakhang, Maynila, malapit sa kanyang kapatid na babae, ay naging malapit naman kami sa isa't isa ni Roman. Ang nakababatang kapatid ni Sir Henry. Kahit biktima ako ng karahasan at kinahasa sa sarili nitong nakakatandang kapatid, ay naging mabait ito sa akin at naging karamay ko sa aking kalungkutan at pighati. Kinalaunan, nagkamabutihan kami ni Roman at lumalim ang aming pagkakaibigan. Niligawan ako nito at hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin ito. Nagkaroon ako ng nobyo na nagmula sa angkan ng mga aswang hanggang sa maging ganap kaming mag-asawa. Bumukod kami ng tirahan at namuhay ng malaya. Sa mga lumipas na taon, nagkaroon kami ng mga anak at bumuo ng isang masayang pamilya. Ang mapait at madilim kong karanasan ay mananatiling nakabaon sa aking isipan. Gayunpaman, alam kong nasa tabi ko si Roman para bigyan ng kulay ang bago kong mundong ginagalawan, kasama ang aming mga anak para sa simula ng panibagong yugto. Sir Eric, hanggang dito na lamang po ang masalimuot at madilim kong karanasan. Nasa punto man ako ng buhay ng pagpapatiwakal dahil sa mapait na mga nangyari noon. Natuto naman akong bumangon sa tulong ni Roman at ang pagiging isang ina naman ni Aling Esther na naghahangad lang na magkaroon ng anak ang nagbigay daan para ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Masasabi ko na hindi lahat ng masama ay magiging masama habang buhay. Tulad ni na Aling Esther at Roman, ay natuto silang maging mabuting nilalang kahit nagmula sila sa madilim na mundo. Nagawa ng mga ito na hugasan ng marumi nilang kamay na nabahiran ng malansang dugo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid. Isang mapagpalang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sheila. 42 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Calamba, Laguna, kasama ang aking pamilya. Isa po ako sa masugid na listener ng inyong channel. Panahon na siguro para ibahagi ko ang sarili kong karanasan na may kaugnayan sa nilalang na tinatawag na aswang. Bata pa lang ako ay palaging sinasabi ng aking mga magulang na wag basta makikikain sa mga kaibigan na hindi ko pa lubos kakilala at baka pamilya daw ito ng aswang at mayanggaw ako. Hanggang ngayon, kasalukuyan ay hindi ko pa rin makakalimutan ang mga paalala ng aking ama't ina. Mga kaaswang, sisimulan ko na po ang aking kwento na magsisimula sa taong dekada 90 sa lugar na aking pinagmulan. 1992, Antique. Taong 1992 sa panahong ito ay nasa edad pa lamang ako na 17 at namamasukan bilang serbidora sa isang maliit na karinderya na pagmamay-ari ni Manang Ason. Si Manang Ason ay amiga o matalik na kaibigan ng aking ina.
Maliit lang ang nasabing kainan at tanging ako lamang ang naninilbihan sa ginang. Mismong si Manang Ason na rin ang nagsisilbing kusinera at kahera. Maging sa kusina ay naging katuwang ako nito at nagsisilbing tagahiwa ng mga sangkap at gulay. Dahil maliit lang ang espasyo ay limitado din ang mga kumakain na parokyano. Kadalasan sa mga customer namin ay pinapabalot ang binibiling ulam. Mahigit 1 taon nang pinapatakbo ni Manang Ason ang kanyang munting negosyo. Buhat noong huminto ako sa aking pag-aaral. Naisipan ko na lang magtrabaho para makatulong sa aking mga magulang at kapatid. Ako kasi ang nagsisilbing breadwinner sa aming pamilya. Kaya ganun na lang ang aking pagsusumikap na kumita ng pera. Sa mahigit 8 buwan kong pamamasukan bilang serbidora sa karinderya ni Manang Ason, ay hindi ko lubos maisip na malulugi ito. Dahilan para isarado ang kanyang munting negosyo. Bukod kasi sa maliit lang ang kinikita at kaunti lang ang mga customer, dinadapuan din ito ng malubhang sakit. Nagkaroon ng tubig sa baga si Manang Ason dahil madalas itong nabababad o nadadangdang sa apoy. Sa tindi ng init na nagmumula sa kalan ay hindi maiwasan na pagpawisan ito. Dahil sa namumuong pawis sa kanyang katawan ay palagi itong natutuyuan hanggang sa magkaroon ito ng sakit. Sir Eric, mag-isa na lang naninirahan si Manang Ason sa kanyang bahay. Dahil nasa Maynila ang kanyang mga anak. Doon na ang mga ito naninirahan buhat nung sila'y magkaroon ng sariling mga pamilya. Maaga rin pumanaw ang kanyang asawa. Hindi rin nagpapadala ng pera ang kanyang mga anak na tila inabandona na siya ng mga ito. Kung kaya't pilit na tinataguyod ni Manang Ason ang kanyang sarili para kumita ng pera na hindi umaasa sa kanyang mga anak na wala namang pakialam sa kanya. Sheila, mukhang ito na ang huling araw na pasok mo sa aking karinderya. Wala na akong sapat na puhunan. Huwag kang mag-alala dahil ibibigay ko naman sa iyo ang huli mong sahod. Marahil ito na ang huli nating pagkikita. Medyo nahihirapan akong kumilos sa iniinda kong sakit sa baga. Ani Manang Ason, matapos namin magsarado sa karinderya. Manang Ason, tingin ko mas kailangan mo ng pera. Huwag niyo na muna po akong bayaran. Gamitin niyo na lang po muna ang pera sa pagpapagamot. Mas mabuti na rin siguro na magpahinga ka ng ilang buwan hanggang sa gumaling ka. Nag-aalalang tugon ko naman dito. Naaawa ako sa kanya dahil tila nahihirapan na ito sa paghinga. Huwag mo na akong alalahanin pa, Sheila. Napakabait mo talagang bata. Tanggapin mo itong huling sahod mo dahil kailangan mo rin ng pera. Kaya nga nagsusumikap ka magtrabaho para tulungan mo sa pag-aaral ang mga kapatid mo. Sana ikaw na lang ang naging anak ko. Wika muli nito sa akin na tila nais ng tumulo ng mabigat na luha na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi na po iba ang turing ko sa inyo. Para ko na po kayong tunay na ina. Sa ilang buwan na palagi tayong magkasama, napamahal ka na po sa akin. Basta magpagaling ka po, Manang Ason. Palagi po kitang bibisitahin sa inyo. Tugon ko dito na may halong lumbay sa aking puso. Sir Eric, ibinigay sa akin ni Manang Ason ang aking sahod para sa huling buwan na pamamasukan ko bilang serbidora. Dahil nag-aalala ako sa kalagayan at kalusugan nito, hindi ko na lang tinanggap lahat ang ibinigay nitong salapi. Halos kalahati lang ang kinuha kong sahod para may pambili ito ng gamot. Niyakap ko ang ginang bago ako umuwi sa amin. Nangako ako sa kanya na dadalawin ko ito bukas sa kanyang bahay. Lalo't mag-isa na lang ito sa buhay. Ikinalungkot naman ng aking ina nung sabihin ko na tumigil na sa pagpapatakbo ng negosyo ang aking amo. Matalik kasi silang magkaibigan, simula nung mga dalaga pa sila.
Kinabukasan maaga akong tumungo sa bahay ni Manang Ason. Nais kong malaman kung mabuti na ang lagay nito. Noong makarating ako sa kanyang pamamahay, nadatnan ko ito na walang tigil sa kakaubo habang nakaupo sa balkonahe. Agad ko itong nilapitan at marahang hinimas ang kanyang likod. Tinanong ko ito kung kumain na ba ng agahan at tumangulang ito. Batid kong wala pang laman ang kanyang sikmura, kaya pasintabi akong tumungo sa kanyang kusina. Tinignan ko ang hapag at wala naman akong nakita na anumang nilutong pagkain, maliban na lang sa isang basong may laman na kalahating gatas na halatang hindi nito naubos. Sa puntong yun, tumungo ako sa pinakamalapit na panaderya at bumili ng tinapay. Muli ko itong pinagtimpla ng mainit na gatas para malamanan ang kanyang tiyan. Balak ko rin itong dalhin sa pampublikong ospital para ipatingin sa espesyalista kung malala na ba ang tubig sa kanyang baga. Habang kumakain ito ng almusal, ay naisipan ko siyang tanungin tungkol sa kanyang pwesto kung ibibenta niya ba ito o pauupahan na lang. Sarili kasi niya ang pwesto, Sir Eric. Nabili niya ito noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Anito wala na siyang balak buksan ng munting karinderya at ibibenta niya umano ang pwesto. Noong araw na yon, matapos kumain ni Manang Ason, pinilit ko itong magpakonsulta sa doktor. Nagmagandang loob ako na tulungan ito at nagsilbing anak ng mga sandaling magkasama kami. Ani umano ng doktor na tumingin sa aking amo. Malubha na raw ang kondisyon ni Manang Ason. Kailangan na itong lagyan ng tubo para alisin ang tubig sa baga. Dahil hindi sapat ang pera ng ginang, ay ayaw nitong magpa-confine at mahinahon ko itong kinausap. Pinilit ko ito na magpa-admit sa mismong araw na yon. At ako na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano makakalikom ng pera sa mga gastusin sa ospital. Hihingi ako ng kaunting tulong sa mga opisyal sa aming lugar. Hindi naman kasi ganun kamahal ang paglalagay ng tubo. Noong makumbinsi ko ang aking amo, ay nakiusap ito sa akin na lagyan ko daw ng karatula ang harapan ng kanyang karinderya na binibenta na niya ito. Tumango lang ako at matipid na ngumiti habang nilalagyan ito ng swero ng doktor. Ako na rin ang magsisilbing guardian nito sa pagamutan. Dok, kayo na po ang bahala sa kanya. Kung kinakailangan na malagyan siya ng tubo ay gawin niyo na po agad. Ako na po ang bahala mag-aasikaso ng mga kakailanganin niya sa ospital. Saad na pakiusap ko sa doktor na tila nagsusumamo. Naantig ang puso ng doktor sa aking kabaitan. Alam kasi nito na hindi ko naman kadugo ang pasyente. Nakaramdam ako ng tuwa nung sabihin ng doktor na wag akong magbahala. Oras daw na malagyan ng tubo ang aking amo ay magiging maayos na ang kalagayan nito. At ang tungkol naman sa mga bayarin ay tutulong umano ito. Lubos ang pasasalamat ko sa naturang doktor sapagkat napakabusilak ng kanyang puso. Nagmamadali akong umuwi sa bahay at agad na nagsulat sa karton na gagawing karatula na ipapaskil sa harap ng karinderya. Pinaalam ko rin sa aking mga magulang na sinugod ko si Manang Ason sa ospital at hindi muna ako makakauwi sa bahay dahil mananatili ako sa tabi ng aking amo hanggang sa makalabas ito ng pagamutan. Nagwika naman ang aking ina na bibisitahin nito ang kanyang kaibigan mamayang gabi. Sir Eric, tila binalot ako ng swerte nung araw na yon. Noong pumunta kasi ako sa karinderya para ilagay ang karatula na malapit lang sa tabi ng kalsada na may 2 metro ang layo sa palengke, ay isang mistisang babae na medyo kaedad ni Manang Ason ang lumapit sa akin. Kasama ang isang moreno at matangkad na lalaki. Tinanong ako ng magandang babae kung for sale umano ang nasabing pwesto. Nakabaling kasi ang paningin nito sa hawak kong ginupit na karton. Anito naghahanap daw siya ng magandang spot na pagtatayuan ng kanyang negosyo.
at perpekto umano ang tindahan ni Manang Ason sa kanyang bubuksan na karinderya. Iha, sino ang may-ari ng pwestong ito? Pwede ko ba siyang makausap? Interesado akong bilhin ang pwestong ito. Anang magandang babae at nagpakilala sa pangalang Aling Esther. Aling Esther, nasa ospital po ang aking amo. Sasailalim po kasi ito sa operasyon. Pero kung nagmamadali po kayo na mabili ang pwestong ito, ay maaari ko po kayong dalhin sa kanya. Magalang na tugon ko naman sa ginang. Sinabi ko rin dito na dati itong karinderya. Sir Eric, magkakasama kaming tumungo ng ospital, lulan ng tricycle. Magkatabi kaming naupo ni Aling Esther sa loob ng sidecar. At nasa bandang likod naman ng kanyang kasama na mismong asawa niya na si Henry. Habang lulan kami ng tricycle ay tinanong ako ni Aling Esther kung dati daw akong serbidora sa karinderya. Sinabi ko naman dito na 8 buwan akong namasukan sa aking butihing amo. Sheila, nais mo magtrabaho sa akin bilang serbidora? Tamang-tama, nangangailangan ako ng mapagkakatiwalaan sa aking negosyo. Tanong nito sa akin habang malagkit akong pinagmamasdan. Oo naman po, Aling Esther. Kailangan ko po talaga ngayon ng trabaho. Tinutulungan ko po kasi ang mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral. Pero kailangan ko muna bantayan ang aking amo hanggang sa gumaling ito. Nahihiyang tugon ko sa magandang ginang. Makakapaghintay naman ako, Sheila. Pag nabili ko na ang pwesto ng dati mong amo, agad akong magbubukas ng aking negosyo. Hihintayin kita kapag bakante na ang oras mo. Nakangiting sagot ni Aling Esther. Sir Eric, tingin ko mabait ang magandang ginang. Malumanay kasi itong magsalita. Bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig, tila kasing tamis ito ng asukal, kaya mabilis nitong nakuha ang aking loob. Agad ako nagtiwala na isang mabuting tao si Aling Esther. Ngunit may bagay na nagpapagulo sa aking isipan. Nagtataka kasi ako noon kung bakit sa likod ng maamo nitong muka, mapupulang labi, makinis at maputing balat, ay tila malansa ang amoy na lumalabas sa kanyang katawan, gayon din ang kanyang asawa. Hinayaan ko na lamang ang malansang nanonood sa aking ilong at nagpatuloy lang kami sa aming pag-uusap hanggang sa makarating kami sa ospital. Nagkataon naman na hindi pa nalalagyan ng tubo ang aking amo dahil gabi ang nakatalagang operasyon. Nadatnan ko si Manang Ason na malalim ang iniisip habang nakahiga sa lumang ward kasama ang ilang mga pasyente. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa na sabihin sa kanya ang tungkol sa mag-asawa na balak bilhin ang kanyang pwesto. Bilang respeto sa nakakatanda ay dumistansya ako sa kanila habang masinsinan ang mga itong nag-uusap tungkol sa presyo. Habang nakatingin ako sa kanila na may ilang dipa ang layo, ay tila napapansin ko ang kakaiba at kaduda-dudang kinikilos ng asawa ni Aling Esther. Palinga-linga ito sa buong sulok ng ward habang nakangising pinagmamasdan ng mga pasyente. Bahagya pa itong napapasimangot na parang hayop. Dahil matagal pa ang kanilang pag-uusap bago magkasundo sa magandang presyo, saglit muna ako lumabas sa ward at naupo sa nakahilerang upuan sa pasilyo kung saan natataraw ko lang si Manang Ason. Isinandal ko ang aking likod sa puting dingding at saglit na ipinikit ang aking mga mata dahil nakaramdam ako ng pagod. Dumating sa punto na tila bumigat ang talukap ng aking mga mata na parang nais kong matulog. Ngunit nilalabanan ko ito. Bagamat namayani pa rin ang aking antok dahilan para makaidlip ako. Makalipas ang ilang minuto parang may kung anong bagay na gumagapang sa aking leeg dahil biglang nagsitayuan ang aking balahibo. Noong imulat ko ang aking mga mata ay nasa harapan ko na ang mag-asawa. Napansin ko rin na tila bahagya pang tumulo ang laway sa tabi ng Ginoo.
Hinawakan ko ang aking leeg at napansin ko na medyo basa ito. Sheila, mukhang puyat ka ngayong araw. Hindi mo na malayan na nakatulog ka na dyan sa kinauupuan mo. Balak sana kitang gisingin kaso nagising ka na. Nagkasundo na kami sa presyo at nabili ko na ang pwesto ng amo mo. Magkita na lang tayo sa karinderya kapag magsimula ka ng magtrabaho sa akin. Ani Aling Esther nung magising ako sa aking pagkakaidlip. Sige po Aling Esther. Pangako agad akong pupunta sa inyo oras na magaling na si Manang Ason. Maraming salamat po sa binigay mong trabaho. Magalang na tugon ko dito na may mababang tono. Huwag kang magpasalamat sa akin, Sheila. Dapat ako nga ang magpasalamat sa iyo. Sige na, Iha. Aalis na kami. Saad muli ni Aling Esther bago tuluyang umalis. Pinasadahan pa ako ng tingin ng kanyang asawa simula ulo hanggang paa na parang may ibig ipahiwatig bago sumunod sa kanyang may bahay. Noong makaalis ang mga ito, muli kong kinapa ang aking leeg kung saan mayroong malapot na likido. Matapos ko itong hawakan ay agad ko itong inamoy at matutukoy ko na laway ng isang tao ang dumikit sa aking kaliwang leeg. Pakiwari ko'y habang nakaidlip ako ay mayroong nangahas na dumila sa aking leeg. Hindi ko alam kung ang asawa ba ni Aling Esther ang may gawa nito. Hinayaan ko na lamang yon at hindi nag-isip ng masama. Marahan akong tumayo at pumasok sa loob ng ward para kausapin ang aking amo. Malinaw kong nasisilayan ng malapad na ngiti sa labi ni Manang Ason. Natuwa ito sa akin at nagwika na hulog ako ng langit sa kanya. Anito galante raw si Aling Esther at agad silang nagkasundo sa tamang presyo ng kanyang pwesto. Sir Eric, nagulat nga ako nung ibigay sa akin ni Manang Ason ng malaking halaga ng pera. Nagwika ito na ako raw ang humawak at magtago ng pera. Hindi ko sukat akalain na ganun na lang kalaki ang tiwala nito sa akin. Kinagabihan bago sumapit ang kanyang operasyon ay biglang dumating ang aking ina. Ani nanay, magpahinga na muna ako at matulog. Siya na raw ang bahalang magbantay sa aking amo matapos ang operasyon. Ibinalita ko rin sa kanya ang tungkol sa bago kong trabaho bilang serbidora na nakabili ng pwesto ni Manang Ason. Noong gabing yon, umuwi muna ako sa bahay para kumain at kumuha ng mga damit bago tumuloy sa tahanan ng aking amo. Pansamantala muna akong manunuluyan doon hanggang sa gumaling ang ginang. Matapos kong maghapunan ay magalang akong nagpaalam sa aking ama na tutungo sa bahay ng dati kong amo upang doon matulog. Hindi naman ito nababahala dahil malapit lang naman ang tirahan ni Manang Ason. Dahil malalim na rin ang gabi ng mga oras na yon, naisip ko na sumakay na lang ng tricycle, lalo't wala nang masyadong tao sa madilim na kalsada. Nang makarating ako sa bahay ng ginang, ay mabilis kong nalinis ang kwarto nito. Sabi kasi ng doktor, agad naman makakalabas ng ospital si Manang Ason matapos ang operasyon. Sa katahimikan ng gabi kung saan nakahiga na ako sa sopa sa may sala at naghihintay na dapuan ng antok, ay bigla akong nakarinig ng mabibigat na yabag na umaaligid sa buong paligid sa labas ng bahay. Bawat hakbang ng may kasamang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Hindi ko na lang pinansin ang ingay na yon dahil ligtas naman ako sa loob ng bahay. Konkreto kasi ang apat na dingding at gawa na naman sa galbanisado ang bubungan, kaya kampante ako. Kahit magnanakaw ay mahihirapan na pasukin ang pamamahay ni Manang Ason. Makalipas ang ilang sandali ay hindi ko na namalayang nakatulog ako sa sala. Sa kasarapan ng aking tulog ay bigla akong nagising sa magkakasunod na lagitnit ng yero sa bahaging kusina kung saan naroon ang palikuran. Tila may bumabaklas sa bubong sa mahimbing kong pagkakatulog. Binuksan ko ang ilaw sa kusina at kabadong tumungo sa banyo.
Sir Eric, kinilabutan ako nung sumilip ako sa banyo dahil biglang natuklap ang isang bubong na halatang pwersahan nitong binaklas na tila may gustong pumasok. Naisip ko na baka akyat bahay ang gumawa nito at gustong magnakaw sa puntong yon. Binuksan ko lahat ang sindi ng ilaw, maging ang bumbilya sa balkonahe. Nawala na rin ang aking antok at pinakiramdaman ng buong paligid. Sa aking pagmamatsyag habang sinasabayan ng paghigop ng mainit na kape, ay hindi ko namamalayan na malapit na pala sumibol ang panibagong umaga. Kinaumagahan, hindi ko inaasahan ng bigla ang pagdating ni tatay. Tumungo ito sa akin para alamin kung maayos lang ako sa bahay ng aking amo, lalo't mag-isa lang ako. Pinaalam ko agad sa aking ama na may nagtangkang manghimasok kagabi habang mahimbing akong natutulog. Inayos nito ang natuklap na isang bubong. Binalaan pa ako ni tatay na mag-ingat at kung maaari ay doon na lang ako sa bahay matulog habang hindi pa nakakalabas ng ospital ang aking amo. Matapos ayusin ni tatay ang bubong sa banyo at pakumpirma na ayos lang ang lagay ko, nagpaalam na ito sa akin dahil tutungo pa ito sa laot. Sa katunayan po Sir Eric, hindi naman ako matatakuting babae kahit na medyo mahinhin akong kumilos. Noong makaalis ang aking ama, hindi ko nagawang maligo at nagbihis na lang ng bagong damit bago tumungo sa pagamutan. Nasasabik ako na may halong kaba na pumuntang ospital upang alamin ang kalagayan ni Manang Ason. Nung makarating ako sa pagamutan, ay bumungad agad sa akin ang natutulog na ginang. May tubo na ito kung saan dumadaloy ang tubig na nagmumula sa kanyang baga. Konektado ang dulo ng tubo sa isang malinis na galunan. Naging maayos naman ang operasyon, lalo't minor lang umano ito sabi ng doktor. Sir Eric, nagsalitan kami sa pagbabantay ni nanay hanggang sa makalabas ng ospital si Manang Ason sa loob ng mahigit 2 linggo, kung saan nagpapagaling na lang ang aking amo. Ay napagpasyahan ko na magsimula ng magtrabaho bilang serbidora sa karinderya ni Aling Esther. Dahil libre ang naging operasyon ni Manang Ason sa tulong ng doktor at tanging mga gamot lang ang aming nagastos, ay hindi naman na masyadong nabawasan ng pera ng pinagbentahan nito ng kanyang pwesto. Hinangad ni nanay na ito na lang ang magbantay sa kanyang matalik na kaibigan hanggang sa gumaling ito ng lubusan. Unang linggo ng buwan ng Hunyo, nung mag-umpisa akong magtrabaho sa bago kong amo, mas lalong lumawak at gumanda ang karinderya dahil pinaayos ito ni Aling Esther. Maraming bagong kasangkapan sa kusina at may sarili din na maliit na kwarto na nagsisilbing opisina at pahingahan ng mag-asawa. Hindi lang ako serbidora, bagkus 4 kami na taga-silbi. Bukod pa ang 2 kusinero, kabilang na ang mismong asawa ni Aling Esther. Nanibago ako sa bagong simula ng aking trabaho. Ibang-iba kasi ito na nakasanayan ko. Noong mag-isa akong nag-aasikaso sa mga parokyano, iba rin ang estilo at pamamaraan sa pagsiserve sa mga customer. Bayad muna bago kumain. Dahil sa dami ng mga kumakain, dinadagsa ang karinderya ni Aling Esther sapagkat napakaraming luto na iba't ibang putahe. Halos karamihan sa mga menu ay puro karne. Halatang malaki ang inilabas na puhunan ng mistisa kong amo. Pakiwari ko'y kakilala lang din ng aking mga amo ang isa nilang kusinero. Hindi kasi nalalayo ang mukha nito kay Sir Henry, maliban na lang sa mga kasamahan kong serbidora na kapwa mga baguhan. Humahanga din ako sa angking galing ng asawa ni Aling Esther sa paraan ng pagluluto. Bukod sa pulido itong humiwa ng mga karne, ay napakabango din ng kanyang mga niluluto. Tingin ko'y para itong chef sa isang eleganteng restaurant. Sa dami ng mga kumakain ay hindi ko namamalayan ang takbo ng oras. Tila kay bilis ng araw
at malapit nang sumapit ang dapit hapon. Kahit 6:00 na ng gabi ay marami pa ring nagagawi sa karinderya ni Aling Esther para bumili ng ulam. Sa buong maghapon tanging pagkakahera lamang ang ginawa ng amo kong babae. Subalit nananatili itong nakamasid sa mga kumakain. Sumapit ang gabi kung saan sarado na ang karinderya at abala kami sa pagliligpit at paghuhugas ng sangkatirbang pinagkainan at gamit sa kusina. Ay bigla akong tinawag ni Aling Esther. "Napagod ka ba, Sheila? Ganito rin ba karami ang mga kumakain sa dati mong amo?" Usisang tanong nito sa akin. "Medyo napagod po ako, ma'am. Pero sanay na po ako sa ganitong gawain. Saka hindi po ganito karami ang mga customer ni Manang Ason. Kakaunti lang po kasi ang kanyang niluluto. Pero masarap po siya magluto." Magalang na sagot ko sa aking amo. "Huwag mo na akong tawaging ma'am. Masyado ka namang formal sa akin, Sheila. Aling Esther na lang itawag mo." Saad muli ng aking amo habang nakangisi ang kanyang labi. Tinignan nito ang buo kong katawan at marahang hinimas ang aking kamay. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang kabait sa akin si Aling Esther. Ibang-iba ang pakikitungo nito sa akin kumpara sa mga kasamahan kong serbidora. Sir Eric, bukod pala sa itinayong negosyo na karinderya ni Aling Esther, ay nakabili din ito ng bahay sa aming baryo. Masasabi ko na galing sa marangyang pamilya ang aking amo dahil marami itong salapi. Wala rin akong masabi sa mga lutong ulam dahil masarap talaga ang mga ito nung aking matikman. Libre kasi ang aming tanghalian at may pabalot sa pag-uwi namin sa trabaho. Wala namang kakaiba sa karne at sadyang masarap lang talaga ang pagkakaluto ni Sir Henry. Sa mahigit 2 buwan kong pamamasukan bilang serbidora, ay tuluyan kaming naging malapit sa isa't isa ni Aling Esther. Kahit nawiwirduhan ako sa kakaibang kinikilos ng kanyang asawa ay hindi ko na lang ito pinapansin. Palagi kasi akong pinagmamasdan ni Sir Henry. Bawat sulyap nito ay may halong mali siya. Ngunit makalipas ang 3 buwan, isang bagay ang napapansin ko sa pinapasukan kong karinderya. Wala kasing kalamansi sa kusina. Hindi rin nagluluto ang asawa ni Aling Esther ng mga putahe na kailangan lagyan ng katas ng kalamunding. Pati sa umaga ay hindi sila nagluluto ng pansit o bihon. Kadalasan mga longganisa at meatball ang kanilang pinakamino sa umaga na mismong sarili nilang gawa. Napag-alaman ko rin na nakababatang kapatid ni Sir Henry ang isang kusinero na si Roman. Gwapo itong lalaki at malakas ang karisma. Kinalaunan sinasama na ako ni Aling Esther sa kanilang bahay tuwing araw ng aming pahinga. Hindi kasi sila nagbubukas ng karinderya sa araw ng linggo. Ang nasabing araw din kung saan gumagawa ng mga homemade longganisa ang aking mga amo sa kanilang bahay. Sir Eric, noong sumapit ang 5 buwan ay doon ko mararanasan ng masalimuot at nakakatakot kong karanasan na muntikan ko ng ikabaliw. Isang nakakakimbal na pangyayari na nag-udyok sa akin na wakasan ang sarili kong buhay. Hinangad ko na lang noon na magpatiwakal imbis ipagpatuloy ang aking buhay at mga pangarap dahil lang sa labis kong pagtitiwala sa taong nagbabalat kayo bilang mabuting tao. Sa likod ng maamo nitong muka at matamis na salita ay nagkukubli pala ang demonyo sa loob ng kanyang katawan. Ang sinag ng buwan ang sumasailalim sa tunay nilang anyo. Gabi noon ng Sabado, pagkatapos namin malinis ang buong kalat sa kusina kung saan uuwi na kaming mga serbidora, ay kinausap ako ni Aling Esther sa kanyang opisina habang pinauna nitong pinauwi ang aking mga kasama. Minsan nga naiinggit sa akin ng mga kapwa ko serbidora. Ani umano ni Aling Esther kaarawan nito bukas at iniimbitahan ako na pumunta sa kanilang bahay. Agahan ko daw ang pagpunta kinabukasan dahil tutulong ako sa mga gawain sa paghahanda.
Nagtataka ko noon kung bakit ako lang ang iniimbitahan nito. Sir Eric, lahat ng mga nangyayari sa aking trabaho ay kinikwento ko sa aking mga magulang, lalo na kay Manang Ason. Palagi kong binabanggit sa kanila na napakabuting tao ni Aling Esther. Kinabukasan nagbihis ako ng magarang damit upang maging presentable sa harapan ng mga bisitang dadalo sa kaarawan ni Aling Esther. Sinabi kasi nito marami siyang bisita. 9:00 ng umaga nung makarating ako sa kanilang bahay. Bumungad agad sa akin ang mabangong aroma na niluluto ng kapatid ni Sir Henry, habang ang mag-asawa na may nakapambahay pa ng damit. Mabuti naman at maaga kang dumating, Sheila. Napakaganda mo ngayon at bagay sa'yo ang suot mong bestida. Bungad na wika ni Aling Esther, habang malisyoso naman akong tinitignan ng kanyang asawa. Lumapit si Aling Esther sa akin at hinawakan ng aking kamay at marahang hinila sa hapag kung saan maraming pagkain na nakahain. Sa ibabaw ng lamesa, anito, samahan ko raw silang mag-asawa na kumain ng kanilang almusal. Hindi naman ako nakatanggi dahil masasarap ang mga pagkain. Higit sa lahat, buo na rin ang tiwala ko sa amo kong babae. Magkatabi kami ni Aling Esther sa hapag at nasa harapan ko naman ang kanyang asawa. Naguguluhan ako kung bakit hindi sumabay kumain si Roman. Wala pa noong bisita nung dumating ako at nakasarado pa ang mga bintana. Malaki kasi ang bahay kahit gawa lang ang mga ito sa makapal na tabla. Isang magarang bahay na may makalumang disenyo. Si Aling Esther na rin ang nagsandok at naglagay ng pagkain sa aking pinggan. Tila alagang-alaga ako nito at hindi serbidora ang pakikitungo sa akin. Tingin ko tuloy bahagi ako ng kanilang pamilya. Subalit matapos kong lantakan ng masarap na putahe kung saan nakakailang subo pa lamang ako, ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Animoy umiikot ang aking paningin na parabang nakainom ng maraming alak. Nararamdaman ko rin ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata hanggang sa mawalan ako ng malay. Sa pagmulat ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang kulay tsokolate na kisame. Nakatali ang aking mga kamay at paa sa malapad na kama. Nasa loob ako ng isang malamlam na silid na tanging mga kandila ang nagbibigay liwanag na nakatirik sa isang napakapangit na ribulto ng isang halimaw. Kawangis ito ng kalahating tao na may mahabang sungay at kalahating hayop. Hindi ko magawang sumigaw dahil may busa lang aking bibig. Nagulantang ako nang biglang lumagitnit ang dahon ng pinto at iniluwa roon ng asawa ni Aling Esther. Wala itong damit at tanging maiksi na salwa lang suot. Ngumisi ito ng nakakatakot at marahang naglakad palapit sa akin habang hawak ang matalas na patalim. Sir Eric, nagpupumiglas ako nang idampi nito ang kutsilyo sa aking pisngi, pababa sa aking dibdib. Akala ko noon papatayin ako nito at kakatayin. Ngunit nagkamali pala ako ng hinala. Pinunit nito ang aking mahabang bestida gamit ang patalim. Noong malaya nitong matanggal ang aking kasuotan, ay walang habas nitong pinunit ang panloob kong saplot